Hello there everyone! So for this vlog, I'm going to discuss with you sa aming second month dito sa US ay ang topic ko ay ang pagkakaiba ng sweldo dyan sa Pilipinas ng mga teachers dito sa US. Okay, so yan po ang ating magiging topic ngayon, no? Papakita ko sa inyo yung iba't ibang mga tables na nagpapakita ng salary schedule, no? Comparing syempre ang pay sa Pilipinas sa pay ng mga teachers dito sa US. So ito, tignan na natin kung ano ba ang kung kayo ba ay may inspire na manatili dyan sa Pilipinas o susubukin nyo mag-US teaching. But of course, I'm not encouraging everyone. Syempre, kailangan pa rin talagang maiwan, no? May matira na mga mahuhusay na guro dyan sa Pilipinas para sa mga kabataang Pilipino. Pero syempre, I will not be like madamot, no, dito sa pag-share, no, ng mga benefits and the perks, no, na meron matatanggap mo dito sa US bilang isang international teacher. Okay, so simulan natin dito, no? Nag-flash sa aking Facebook yung post ko regarding my notice of step increment, no? So this is my that is my third year in teaching in the public school. So 2013 ako na-hire and after 3 years, syempre, natikman natin ang unang salary increase, no? Okay, so dahil sa Pilipinas, pag ikaw ay government of personnel, no, ikaw ay magkakaroon ng taas sweldo every 3 years. At yan yung tinatawag nating step increment. At syempre, buti na lang buhat nung panahon ni Pinoy, parang naging every year yung yung pagkakaroon ng increment dahil sa pinipirmahan ng mga presidente na salary standardization. I think nung panahon ni Pinoy, that's salary standardization 4 na merong 4 tranches, no? So nung umalis siya 2016, 2017, 2018, 2019, natapos ng 2019 yung tranche na yon, and then nung kay Duterte naman nasimulan nung 2020 at nag-end nung 2023, at syempre si Marcos, no, nagsimula ng 2024 ngayong taon yung salary standardization 6 at matatapos yata ng 2027. So ganyan kalaki, no, yung aking nakuhang increment on monthly. So 209 pesos monthly after 3 years, no, and that is going to be like 2,400 ang nadagdag sa sweldo ko sa loob ng isang taon. So I think around 18,549 yung entry level ng teacher sa public school noon nung year 2013. So plus 209 nung 2016, naging 18,758 yung sweldo ko dahil nga nadagdagan siya ng 209 pesos. O di ba ang laki? So makikita natin ngayon, no, yung difference, papaano ba yung taas ng sweldo dito sa US compared sa Pilipinas. So, una nating i-review ngayon yung salary standardization sa Pilipinas, yung current year. Okay. So, ito, no, sa salary standardization 6 na nagsimula ngayong 2024 pero hindi siya nakuha agad noong January dahil late na pirmahan yung executive order, I think, no, ay diyan pumasok yung taas sweldo ng lahat ng mga government personnel, no, or government employees. Okay, so sa 2024 government salary increase, ito yung first tranche. Okay, so punta tayo doon sa salary grade 11. So makikita natin yung step 1 to step 8, that indicates na for every 3 years ikaw ay aakyat ng isang step sa iyong sweldo. Okay, so punta tayo sa salary grade 11, which is the salary grade of
the public school teachers. So makikita natin dito, dati nung 2023 ang entry level is 27,000. So nadagdagan siya ng 1,512, no? So this is the teacher 1 step 1 or salary grade 11 step 1. So, kaya maraming gusto maging master teacher sa Pilipinas kasi malayong malayo ang sweldo ng teacher 1 sa master teacher 1. So, ang teacher 1 with 28,512 ay mas mataas syempre ang master teacher 1 na sumusweldo ng 49,015. So, around like roughly that's ano yan, 21,000 ba? O roughly 21,000 ang lamang ng sweldo ng Master Teacher 1 sa isang Teacher 1. Nung ako ay nag-resign sa DepEd, ang sweldo ko ay 47,228, no? Syempre plus pera allowance or the economic relief allowance which is 2,000 at may natatanggap din kaming monthly sa city government from the city mayor na I think 1,700 or 1,500 pesos per month, no? So, kung ako ay nanatili sa DepEd, dahil ako ay Master Teacher 1 Step 2, ito na yung aking sweldo, 49,542, no? So, ganyan kasi sa atin, sa Pilipinas, ang batayan ng sweldo natin ay itong mga step increments na ito, step 1 to 8, plus yung ating salary grade. So, paano siya naiba sa US? Tignan naman natin yung table sa US, particularly sa aming county, the Bamberg County in South Carolina. Okay, so ito naman po yung table kung papaano nagbibigay ng pasweldo ang US government sa kanilang mga teachers. Okay, so meron po yang 5 levels. You are either class 3, 2, 1, and also classes CLS 7 or CLS 8. Okay, so paano siya nagkakaiba? Ganun kasi no, dito sa US wala kaming mga posisyon dito. Walang teacher 1, walang master teacher 1, at walang nag-aagawan sa mga teaching positions dahil ang batayan ng sweldo dito ay yung iyong credentials na makikita mo sa taas. Ikaw ba ay isang bachelor's degree holder? Ikaw ba ay isang bachelor's degree holder na merong 18 units in MA? Ikaw ba ay isang full-fledged master's degree graduate? Okay. Ikaw ba ay isang master's degree graduate na merong 30 units in doctorate? Or ikaw ba ay isang full-fledged na doctorate degree holder? Okay, so ganyan po yung magiging batayan ayon sa iyong pinag-aralan or credential. Plus, syempre, yung iyong years of experience. Nandito siya sa column na yan, no? Sa US, ang pinaka-terminal na years in service na po pwede ka nang mag-retire is 28. Pero hindi ibig sabihin niya na, halimbawa, ikaw ay nagpumasok sa public school dito sa US, ikaw ay 22. So after 28 years, ikaw ay 50 years old na. Ma-terminate ka na ba dahil naabot mo na yung 28? Hindi. Pwede ka pang magpatuloy pero you will have the same or the benefits that you will get ay hanggang dito na lang. Ibig sabihin, kahit na ika-29th year mo na sa pagtuturo, yung ipapasweldo sa'yo ay yung ika-28th year mo lang. Hindi na siya tataas unless otherwise, yun nga, every year naman nagtataas yung sweldo dito. So, nababago din talaga siya. So, balik tayo sa unang table, no? So, ang entry level dito ng isang bachelor's degree holder sa aming district is $48,022. Kapag ikaw naman ay isang bachelor's degree holder na mayroong 18 units na in MA, madadagdagan niya ng around $500. Okay, dahil 48,559, no? And then, kung ikaw ay full-fledged na master's degree holder, madadagdagan ka ng roughly $4,000 sa iyong sweldo, 'di ba? So ang laki nung leap, talagang ano siya, $4,000 is around I think ilan ba ang $400?
ay $4,000 kung i-compute natin sa Philippine peso. It's around 200,000, no? Yung madadagdag sa iyong sweldo. At kapag naman ikaw ay master's degree holder na merong 30 units of doctorate degree, madadagdagan ka ng 1,600, no, sa iyong sweldo. At kung ikaw ay full-fledged na doctorate degree, ayan, 56,546 ang ipapasweldo sa iyo sa iyong year 1 ng pagtuturo. Okay, and that is like a difference of 3,000, no? In US dollars. So, pataas yan ng pataas, no? So, kung ikaw ay halimbawang 10 years in teaching na, at ikaw ay doctorate degree, ito na yung iyong sasahurin, $64,568 in a year. So, yung 64,000 na yan, 568,000 a year, you multiply that in 55, which is the conversion of $1 to peso, and that is around 3.5 million pesos. So, divided by 12, ang monthly mo ay roughly around 300,000 kasi pumapatak na 295,000 in Philippine peso ito. So, kung babalik naman tayo dito sa bachelor's degree, no, na ang entry level nila is 48,022, multiply natin yan sa 55. Okay, ang isang bagong graduate na mai-in sa public school dito sa US ay sumusweldo ng 2.6 million in a year in Philippine peso. So, divided by 12, para malaman natin yung monthly, 220,000 po yan monthly, which is like 10 times na ng sweldo ng isang beginning teacher or entry-level teacher sa Pinas. So, ganyan po, no? Kalayo yung diferensya ng kung papaano nagpapasweldo dito sa US para sa kanilang mga teachers. Although it's not really that big here because the cost of living here is very high, pero masasabi mo naman na at the end of your month, meron pa rin talagang natitira, no, na sweldo sa iyong sweldo kapag niles mo na yung iyong mga expenses. So, ayan, na-share ko na ang pagkakaiba ng salary dito sa US at dyan sa Pilipinas. At alam naman natin na talagang malayong malayo kasi US is, you know, a first world country. Their government at least invest much on education. Although sinasabi nila na parang hindi pa sapat yung binibigay ng gobyerno sa edukasyon dito. Pero as a Filipino teacher na nasanay, 'di ba, sa napakasalat na resources ng public schools natin sa Pilipinas, talagang milya-milya ang layo, no, sa pa lang ng mga instructional materials na makakatulong sa pagtuturo ng teachers at sa pagkatuto ng bata. Malayo na talaga kasi yung napaka-state of the art, no, nung technology nila dito. Yung classroom, may internet connectivity, may smartboard, you can access all the videos you need. Meron pang mga pa-subscribe ang mga schools sa iba't ibang mga educational platforms na nagagamit ng estudyante at ng teachers para makapagturo dito. Tapos, yun nga, only printing dito ng mga worksheets, and apart from that, wala kang iintindihin sa mga magiging materials mo sa loob ng classroom like Crayola, pencil color man yan, or ano pa mga art materials you need, no, para ma-deliver mo ng maayos yung lesson mo. Andun lahat, no? So, every quarter, meron kaming nakakapag-order kami ng mga supplies para sa aming mga kanya-kanyang classroom. So like ako, nag-order ako ng 100 notebooks para sa mga bata, and yung notebook na yun, good lang yun para sa isang quarter. Next quarter, makakapag-order na naman kami ng bago. Ang daming supplies na dumating nitong pagtatapos ng quarter 1. Tapos, mas madaling magturo dahil nga meron ka ng mga materials na yun, no? Kaya,
parang ako bilang Filipino teacher, nangangarap ako na sana dumating din sa punto na maging ganito yung edukasyon sa Pilipinas, na lahat in terms of education is provided by the government, no? Ultimo, pencil, notebook ng bata, and all is there, no? Alam nilang gamitin yung technology nila, merong kanya-kanyang laptop ang bata, kaya madedeliver mo talaga yung quality education, lalo na kung makikipag-participate, no, sa yung iyong mga students. So yun ang ating update sa vlog na ito. At yun, pero kahit na ganyan, no, syempre I am not advising everyone, no, or encouraging everyone na to go to the US. Kung kaya dyan sa Pilipinas, no, sa tingin nyo na nakakapagsilbi sa bayan, and that's a good thing. Also, yung noble and passion in teaching na gamitin sa Pilipinas at para sa Pilipino, okay po yan. Pero para sa mga gusto talaga na magpunta ng US, syempre, ang tatandaan lang, the US education is not for the weak. Talagang ang dami mo ring mga bagay na kailangang bigyan ng tibay, lalo na yung dibdib mo dito sa pagtuturo dito sa US, no? So, yon ang ating update para sa vlog na ito. See you next vlog.